Ang sakramento ng pangungumpisal o confession tila nalilimutan na raw ng ilang Katolikong Pilipino. Ang simbahang Katolika hindi raw titigil sa paglalapit ng sakramentong ito sa publiko. Pati nga raw makabagong teknolohiya ay ginagamit na nila. Si Sandra Ginaldo on assignment. Kailan ka huling nangumpisal? Nung nag-first communion ako, so bali grade 3 yun. Nung grade 6 pa po ako. Mga 6 years ago. Once a year, kailangan po namin magkumpisan kasi required po yun sa school. Last year pa siguro. Ang confession kasi, ang sinasabi ng simbahan, ang guideline is at least, di ba? Once a year. Kasi pag hindi ka nakakatagap ng sakrament, humihina rin ang pananampalataya mo. Si Marilu, na binyagan mang Katoliko, 3 raw sa 7 sakramento ng Katolisismo ang matagal na niyang ipinagpaliban. Kinausap ako ng pare, tinanong niya ako kung kasal ka ba sa pare? Sabi ko hindi po. Bawal ka na mag-communion magmula ngayon. Kaya after po noon, hindi na po ako nagkumpisal until now. Ang mga sakramento kasi, walang magaan, walang mabigat dyan. Kasi lahat yan, ang pagpapatunay ng Christ present is still within our daily lives. Pero si Marilu ayaw na raw padaanin pa sa pari ang kanyang kasalanan. Yung dating sa akin, pagka nangumpisal ako sa pare, para bang tao din siya katulad ko, ba't ako mangungumpisal sa kanya? So, mas maganda na dumirekta ako sa taas. Binigay naman ni Kristo ang kapangyarihan kay Peter at saka sa mga apostles at pababa ng pababa, tuloy-tuloy sa mga pare. Pag nangumpisal kang diretso sa Diyos, sinasagot ka ba? Wala naman eh. Tsaka paano ibibigay sa'yo yung penance mo ng Diyos? It's actually an easy way out. Sa pag-aaral ng Center for Applied Research in the Apostolate ng Georgetown University, kadalasan raw sa mga hindi nagsisimba, hindi rin nangungumpisal. Maaring nauunahan daw ng hiya, takot, tawag ng trabaho o sadyang tinatamad mangumpisal. Nag-aalaga na kasi ako ng apo, kaya nasa bahay na lang. Kasi busy ako sa trabaho ko. Kung magkakaroon ng time, Yung anak buhay namin dito sa harapan ng simbahan ng Quiapo. Ang pagpalagay ko naman sa iguro ka ako, alam naman yan yan. You forget God after a while. Where do you get your moral compass? Don't tell me you know everything. Don't tell me you do not need guidance. Yung pananampalataya mo sa kanya, parang yun yung makasave sa'yo, tsaka yung mabuti mo ring ginawa para sa kapwa mo. Kaya hindi raw mapapagod ang simbahang Katoliko na mag-isip ng mga paraan para ilapit ang sakramento ng kumpisal sa lahat ng nangangailangan nito. Kabilang na dito ang mga may kapansanan sa pandinig at pananalita. Ito ang nagudyo kay Father Zantua na gamitin ang teknolohiya para malikha ang St. Damian Confession Tool. Ang siste, tig-isang computer ang pare at ang nangungumpisal na may kapansanan at ang mga computer konektado sa iisang wire para makita ng isa't isa ang isusulat ng mga kasalanan at penance on screen. Para matiyak ang seguridad, walang nasa-save sa computer at hindi rin konektado sa internet. Sa paggunitaan natin ng Semana Santa, muli tayong napapaalalahanan tungkol sa mga nagawa nating pagkakasala. Sakramento ng kumpisal ay tinatawag din ng mga ama ng simbahan bilang pangalawang binyag. Pagkatapos mabinyagan ng isang tao, kung siya ay adult na, siya ay nagkakamali at nagkakasala, binigyan pa rin tayo uli ng pagkakataon ng Panginoon na balik yung estado ng kalinisan nung tayo ay katatapos lang mabinyagan. Hindi man nga raw tayo papangunahan ng simbahang Katoliko sa ating mga desisyon, walang sawa naman itong gagampanan ang tungkuling kumatawan kay Kristo sa mga uhaw sa kanyang pagpapatawad. Sandra Aguinaldo, GMA News.